everybody! Ako nga pala si Mane, factory worker here in Taiwan. For today's video guys, magbabagahe nga pala ako. Yes! Para sa aking pinakamamahal na pamilya sa Pilipinas. Ito nga palang bidyong ito ay hindi ko ginawa para magyabang, kundi para ipakita sa inyo kung paano namin iginagayak ang balikbayan box na ipinadadala namin dyan sa Pilipinas. Bago ko nga pala isara itong aking balikbayan box, ay mga 5 buwan ko yata itong inipon. Yes! Dahil hindi nga kaya ng budget ang isang biglaan. Kaya tuwing sahod ko na lang ako namimili. Wow. At mahirap nga din pala magbitbit kaya inunti-unti ko na lang. At yan nga pala ako, nilagay ko nga pala sa bubble wrap yung binili kong palaman. At binalutan ko nga pala yan ng tape para naman maiwasang pumutok yung loob ng box. At sayang nga din naman ang ibinili kapag sumabog. At ayan nga pala ang aking kaibigan na si Joy. Bali tinulungan niya nga pala akong mag-tape ng box. Bali ibinida nga pala niya sa akin dyan na maganda ang pagkakatip niya sa box. Wow. Hindi nga daw masisira kahit paikot-ikutin. Katulad ng pagpapaikot ng jowa mo sa'yo. Joke lang. Nagpapasalamat nga din pala ako sa'yo kabayan dahil tinulungan mo ako mag-tape. At magbaba na rin ang mga bagaheng ilalagay ko diyan. Dahil nga inipon ko muna yun sa aking kwarto bago ko ibaba dito sa B1. Salamat kaibigan sa tulong mo. At ayan nga pala ako, busy. Pinagsasama-sama ko kasi yung mga ilalagay ko sa ilalim. Bali, binubukod ko nga pala dyan yung mabibigat. Katulad ng mga dilata at yung mga sabon. Bali, first time ko nga lang palang magpapadala ng balikbayan box sa Pilipinas. Kaya naman sobrang saya ng puso ko sa panahong yan. Wow. Masaya nga pala yung puso ko niyan pero medyo malungkot yung aking bulsa. Pero okay lang yun, at least mapapasaya ko ang aking pamilya. Bali, yan nga pala yung ilalaman ko sa aking box. Meron nga pala dyang mga palaman. Yung chocolate nga na palaman ang binili ko dahil yun ang request ng aking mga pamangkin. At dahil sa tuwing tumatawag nga yung aking mga pamangkin, palagi nilang pinapaalala na tita, wag mo kakalimutan yung palaman sa tinapay. At kaya ayan, binilhan ko sila ng maraming palaman. Bali, bumili din nga pala ako ng mga sabon sa katawan. Yun nga palang sabon ang hindi mawawala sa bagahe ng isang OFW. Kaya yun, binilhan ko sila ng marami. Baka naman hindi pa sila maligo niyan. Joke lang. Dahil nga ang aking pamilya ay ginagawang banding ang pagkakape. Ayan, binilhan ko sila ng sandamakmak na kape at Coffee-mate. Wow. Ang social nyo naman, nagka-Coffee-mate pa kayo. Alam nyo ba guys, nung bata pa ako, bibihira akong makapagkape ng may Coffee-mate. Dahil ang kape lang namin noon yung purong kape. Dahil wala naman kaming ekstrang pera na pangbili pa ng Coffee-mate. At minsan din dahil kulang sa pera, ginagawa na lang namin kape yung kulo ng sinaing. O yung tinatawag na am. Basta yun yung kinakape namin dati dahil minsan wala kaming pambili ng kape. Bumili nga din pala ako ng mga Colgate. At syempre, sinamahan ko na din ng mga toothbrush. Binilhan ko nga din pala si mother ng mantika. Kahit yung iba sinasabi na meron namang mantika dyan sa Pilipinas. Bakit dito pa daw bumili sa ibang bansa? Meron kasi mga bilihin dito sa ibang bansa na mas mura. Kaya mas pinipili na lang namin na dito bumili. Halos lahat naman ang inilalaman sa box ay meron dyan sa Pilipinas. Pero iba pa din talaga yung feeling kapag dito manggagaling sa ibang bansa. At ayan nga pala, nag-uumpisa na nga pala kaming magsilid dyan sa box. Shoutout nga pala kay Ate Leslie kasi tinulungan niya ako magsilid dyan sa box. Hindi ko pa rin kasi kabisado kung paano ko isisilid yan dyan. Baka mamaya kasi may sumabog dahil hindi maayos ang pagkakalagay. Kaya yan ang Ate Leslie to the rescue. Medyo kinakabahan nga din ako dyan. Baka kasi sa sobrang siksik ay may sumabog, sayang naman ang aking binili. Pero sabi naman nila hindi daw yan sasabog dahil maayos daw naman ang pagkakalagay. Bali nilagyan ko nga din pala ng mga tape yung mga bunganga dyan ng mga bote. At nilagyan din nila yan ng mga singit na mga damit kaya sigurado naman na hindi yan sasabog. At ayan nga pala, bumaba pa din ang aking isang kaibigan. Yan nga pala si Simata. Bali tumulong nga din pala siya sa paglalagay dyan sa box. Buti na nga lang din talaga tinulungan nila ako. Kung hindi, pahihirapan talaga ako nitong magsilid. Halos nga lahat ng binili ko ay may mga pangalan. Dahil nga marami akong kapatid, dapat lahat magkakaroon. Kaya naman nilagyan ko ng mga pangalan, bawat item na nilagay ko dyan sa box. At ayan nga, nangangalhati na ang aking box. Grabe, sobrang siksik talaga ng pagkakalagay dyan ng Ate Leslie. Ay kahit paikot-ikutin yata itong box ay hindi magugulo yung laman. Dahil sa sobrang siksik ng pagkakalagay, tingnan mo naman yung Coffee-mate, nakakaawa na. Sabi ko nga dyan, baka pagdating ng kape sa Pilipinas ay natimpla na. At ang ginawa ng tubig ay yung mantika. Ay tapos yung spam ay naprito na din sa loob ng box. At iyan, binilhan ko nga din pala sila dyan ng mga tuwalya. Buti na nga lang din at medyo marami yung nabili kong tuwalya dyan. Yun na din nga pala yung ginawa ni Ate Leslie pang singit. At ayan na nga yung mga sapatos na binili ko para sa aking mga pamangkin. At ayan na nga, tinanggal ng Ate Leslie yung nakalagay sa loob ng sapatos para daw hindi makakain ng ispe. Ang sabi ko nga dyan, baka pagdating sa Pilipinas ng sapatos ay tsinelas na. Tingnan nyo naman, nakakaawa naman yung sapatos, siniksik na dun sa gilid. Bali 5 pares nga pala ng sapatos yan.
Kaya kinakabahan ako kung magkakasya pa sa aking box. Bali tinanggal na nga lang yung mga sapatos sa kanilang mga box. Kasi nga naman masyadong malaking space yung makakain niya kung hindi pa natin tatanggalin. Medyo marami pa nga pala akong ilalaman dyan pero malapit nang mapuno ang aking box. Meron pa nga palang mga bag na ilalagay tapos hindi pa naiilagay ang mga chocolates. Pero tiwalang-tiwala naman ako kay Ate Leslie. Alam ko naman kayang-kaya niyang gawa ng paraan niya na mapagkasya ang aking mga ilalagay sa box. At ayan na nga yung mga bag na binili ko para sa aking mga kapatid. Bali, isiniksik na nga lang niya dyan sa mga gilid-gilid ng kahon. Sabi ko nga, pagdating sa Pilipinas niyan, baka naging wallet na kasi sa sobrang siksik. Sabi naman nila, hindi daw yan madideform. At bag pa rin nga naman pagdating sa Pilipinas. Bali sa ibabaw na nga lang ilalagay yung mga towel na aking binili. Medyo mura nga din pala ang towel dito kaya medyo dinamihan ko na. At ayan na nga, kunting-kunti na lang mapupuno na ang aking malaking box. Grabe, bilib na talaga ako sa'yo, Ate Leslie. Akala ko talaga nung hindi pa isinisilid yan dyan ay makakapag-add pa ako ng isa pang box. Ngayon pa lang ay na-excite na akong buksan nila ang box na ito dahil alam ko naman na mapapasaya ko sila sa mga laman nito. Lalo na ang aking mga kapatid na nag-request ng bag. Kaya iyan, binilhan ko kayo ng mga request ninyo. Sana mapasaya ko kayo kahit hindi ganun kamamahal ang binili ko sa inyong mga bag. Para naman sa akin, hindi mahalaga kung mahal o mura ang ibibigay. Ang importante ay galing sa puso at hindi napipilitan lang kaya nagbigay. At para naman sa aking mga pamangkin, sana naman ay mapasaya ko kayo sa mga request ninyong mga sapatos. Sana naman ay mag-aral kayo ng mabuti. Basta kaya ni tita, tutulungan ko kayo. At ayan, papuno na nga ang ating box. Bali, hindi ko nga pala yan na isara sa araw na yan. Dahil nga meron pa akong mga bibili na chocolates, kaya hindi ko pa yan sinara. Kaya nga ipapatong ko na lang muna dyan yung mga tuwalya na ilalagay ko sa ibabaw. At bukas ko na lang yan ulit aayusin. Hindi ko nga din alam kung magkakasya pa yung mga bibilhin ko. Basta bahala na, isisiksik ko na lang. At yan na nga yung mga ilalagay ko sa ibabaw. Bali, nakapamili na nga pala ako dyan ng mga ilalagay kong chocolates. Katulad nga ng sinabi ko kanina, marami kaming magkakapatid. Kaya halos lahat ng item nilalagyan ko ng pangalan. Yan nga pala yung mga chocolates na binili ko, nilalagyan ko lang sila ng pangalan para alam nila kung kanino. Excited na nga din ako para sa aking mga pamangkin. Kasi matagal na nilang inaantay na magpadala ako ng box na may maraming chocolates. Siguradong sasakit ang mga ngipin ng mga batang yon. At ayan na nga, sobrang busy ko pa rin sa pagsusulat dyan ng mga pangalan nila. At ayan naman, tinutulungan ako ng aking roommate. Buti na lang walang gawa ang aking roommate na to kaya natulungan niya ako. Bali ngayong araw ko nga to i-close kaya mahirap kapag solo ka lang. Buti na nga lang at nag-offer siya na tulungan ako. At ayan na nga, sa wakas nagkasya lahat ng aking binili. Kala ko nga meron akong hindi mailalagay, buti na lang napagkasya namin ni Leia. Medyo mahirap nga din palang mag-tape nito lalo na ganyan, punong-puno. Bali, inilagay na lang namin yung mga tuwalya sa ibabaw. At ito na nga, isasara na namin ang box. Buti na nga lang at dumating ang aking kaibigan na si Joy. Mahihirapan nga talaga kami ni Leia kung kami lang. Sa sobrang punong-puno nga ng aking box, kailangan pampatungan. At itong kaibigan ko na nga lang na si Joy ang pinapatong ko sa ibabaw. Masusubok talaga ang lakas mo sa pagsasara ng gantong box. Nahihirapan nga kaming i-flat ito dahil sobrang punong-puno. Sabi ko nga mag-a-additional na lang ako kapag nag-exist itong box ko. At iyan, kailangan pa talagang patungan para lang ma-tape siya ng ayos. Pinipilit na nga lang namin yung isara kasi sayang naman kung may babawasin pa ako. Niloloko ko nga dyan ang aking kaibigan. Kasi sabi ko nga mapaplat din naman yan dahil medyo mabigat din naman siya. Syempre joke lang yun. Medyo kinakabahan nga ako dyan, sabi ko baka sumabog yung peanut butter. Huli ko na din kasi siya nabili kaya medyo nasa ibabaw siya. Pero binalot ko naman yun sa tuwalya pero sana naman wag sumabog, sayang naman. At ayan na nga, medyo napaflat na namin yung box. Nahihirapan nga kami ni Leia dito mag-tape. Grabe, hindi talaga biro magpadala ng box sa Pilipinas lalo na kapag gantong punong-puno ang hirap isara. Pero okay lang, sulit naman yung pagod niyan kapag natanggap na ng pamilya sa Pilipinas yung box. Dahil alam ko na mapapasaya ko sila sa box na to. At ayan na nga, 3 na kaming nagtulong-tulong yan sa pagtitape. Bali ako nga naman pala yung pumatong dyan sa box, tinatalon-talonan ko pa. Kala mo nga naman may naitulong yung pagtalon-talon para namang wala ding nangyari. Hinayaan na nga lang din namin na medyo may excess, magdadagdag na lang ako ng bayad. Buti na nga lang talaga at may mga kaibigan akong mababait na tumulong sa akin sa pagsasara nitong box na to. Kaya salamat nga pala sa inyo, Ate Leslie, Joy, Leia, si Mata at Ate Lori na din. Salamat sa pagtulong ninyo sa akin sa pagbuo ng box na to.
Sabi ko pa nga dyan, buti pa tong box na to makakauwi na ng Pilipinas. Samantalang yung nagpadala, taon pa ang bibilangin bago makauwi dyan sa Pilipinas. Pero okay lang naman yun, kaunting sakripisyo lang naman yun para sa kinabukasan. At syempre, para na din makatulong sa pamilya. Alam ko naman na lahat ng sakripisyong ginagawa natin, lalo na sa ating mga OFW, meron din naman yung kapalit. Alam naman nating lahat na mahirap dito sa ibang bansa. Alam din natin na mahirap malayo sa pamilya. Pero sabi nga nila, lahat ng tiyaga at pagsisikap meron niyang kapalit. Kaya para sa mga katulad kong OFW, laban lang tayo guys. Pasasaan pa ba at makakauwi rin tayo sa Pilipinas? At makakasama natin yung mga mahal natin sa buhay. At yan na nga, sa wakas na isara na natin ang aking box. Kailangan lang talagang itip ng maayos para hindi siya sumabog. Thank you Lord, after 5 months na pag-iipon ko ng laman nito, na isara ko din. Alam ko sa mga katulad ko dyan na first time lang makapagpadala ng gantong balikbayan ba. Alam kong alam nyo yung sayang nararamdaman ko sa mga oras na to. Dahil sa wakas, for the first time, mapaparanas ko sa pamilya ko yung makatanggap ng gantong balikbayan box. Thank you for watching!